Nananawagan ang DICT para sa isang batas na magbabawal ng operasyon ng mga social media company kung wala silang opisina dito sa bansa. Nagbabala rin ang ahensya laban sa sobrang regulasyon ng AI. Yan ang agenda report ni Agatha Gregorio. Karamihan sa mga sikat na social media platform ay may sariling opisina sa Pilipinas. Pero hirap daw ang Information and Communications Technology Department idisiplina ang ilang platform gaya ng X na walang Philippine base. Kaya ayon kay DICT Chief Ivan Uy, kailangan ng batas para ipagbawal ang operasyon nila kung walang opisina rito. I think kailangan Otherwise, pwede nilang gawin kahit anong gusto nilang gawin at ide-deadma lang tayo. Kumikita naman sila. Oo. Kumikita sila sa Pilipino. Hindi natin nabuybuisan. There are some congressmen already who have expressed this frustration na bakit naman napaka one-sided at mukhang interesado silang magtulak ng ganitong panukalang batas. Ukol naman sa mga batas kaugnay ng artificial intelligence, gusto ni Uy na iwasan ang sobrang regulasyon ng AI para hindi nito maharang ang innovation. But at the same time, we need to provide good governance policies in order to ensure safety, in order to ensure ethical use of the technology, in order to basically AI for good and not to spread misinformation or disinformation. Nakakabahala rin daw kasi ang ilang aspeto ng AI. Pinag-iingat ni Uy ang mga gumagamit nito, lalo na't libre ang ibang AI services at nakikinabang ang mga nasa likod nito sa datos na nakukuha nila mula sa mga user. Pag share mo ng MRI image mo, wala yung pangalan mo. Wala yung address mo. Ang nakalagay lang dyan, patient gender, age, tapos let's say ano yung comorbidities, diabetic ba or whatever, pero wala yung pangalan mo. That way, you're feeding data to make the AI more accurate, but you protect your privacy dahil hindi ka identified. So hindi ngayon malilink ng AI, etong si Mr. So-and-so, may cancer na ito. So ngayon, ililink niya ngayon, lahat ng family members mo may potential na magkaroon ng ganong cancer. Ukol naman sa mga online scam, sabi ni Uy na patuloy na umaaksyon ang mga otoridad laban sa mga gumagamit ng MC Catcher. Yan ang teknolohiyang kayang magkunwari bilang cellular tower, kaya nagagawa ng mga scammer na mag-text bilang ibang tao, bangko o kahit ahensya ng gobyerno. Malaki rin daw ang naitulong ng SIM Registration Act para labanan ang mga scammer. Pero tumaas ulit ang mga kaso ng scam dahil sa MC Catchers, gaya ng National Telecommunications Commission, Bangko Sentral, at kahit mga e-wallet platform, nagbabala si Uy laban sa pag-click ng mga link sa loob ng text message para makaiwas sa scam. Para sa Agenda, Agatha Gregorio, Bilyonaryo News Channel.